Nagsimula po ang Angulo Goat Farm nung pandemic, bunga po nang wala pong mapaglibangan. Tapos gusto nga po nang magkaroon ng isang konting business habang wala pa pong trabaho. Ay di, yun naman po, awa po ng Diyos ay nagtuloy-tuloy naman po ang buwan ng kambingan. Ang napili ko po ay yung pagkakambing dahil po ito ay, kumbaga po, hindi po kailangan ng malaking kapital. Kahit anong damo lang pong nakikita natin sa paligid ay pwede po nating ibigay sa kanila na sila nilang pagkain. Kaya yung po kambing po ang napili ko. Hindi po kagaya ng ibang hayop na kailangan po ng mga mamahaling feeds para ipakain sa kanila. Bali, nung 10 years old pa lang po ako, nakikita ko po sa mga tiyuhin ko na may mga alaga sila minsang kambing, na-influensyahan po nila ako doon. Tapos nito nga pong pandemic, wala pong mapaglibangan, di nagsimula po kaming mag-upgrade sa mga full blood na bower. Yun, hanggang nagtuloy-tuloy po. Napili ko po na bower ang alagaan dahil po sa tingin ko po ay mas madali po silang i-market at mas kursunada ko po kasi yung itsura nila na mukhang brusko at magaganda pong tignan para po sa akin. Ang nakita ko po kasi sa kanila ay parang mabilis po silang lumaki kumpara po sa mga native lang po na halos nalaki lang po ng 20 to 25 kilos. Sila po ay natimbang po ng, minsan yung lalaki po, yung barako ay natimbang po ng 100 kilos pataas. Ang bower po talaga, sir, ay meat type. Bale, pinapasok muna po namin na mga pang-breed dahil po, kumbaga po, mas mahal po yung pang-breed. Dahil po pag meat type, ay parang per kilo lang po ang ikuha ng iba. Pag pang-breed po, mas mahal po ang bentahan namin. Magsisimula po kami mag-breed, tapos bibilang po ng 5 buwan. Pagka 5 buwan po, manganganak po yung inahing kambing. Pagka 3 buwan po, pwede na po namin i-out yung mga full blood. Depende po sa itsura at kumbaga po yung tinatawag nilang quality kung mga magkano po yung mapapagbentahan. Pero kadalasan po, pag full blood, ang pinakamababa po ay siguro po mga nasa 30,000 pataas na po yun ang isang piraso po. Nasisigurado po namin yung quality dahil kumbaga po ay monthly naman po yung kanilang pag-i-inject ng vitamins. Pag hindi naman po buntis ay di monthly din po yung pagpupurga. At talaga pong kumbaga po may alagang-alaga po yan dito. Ang challenges po na madalas po kinakaharap ng mga kagaya po namin magkakambing ay yung pong pagka nagkakasakit po yung mga alaga namin. Di tulad nga po noon, para po masolusyonan yon, di nag-iisip po kami ng paraan o nagre-research po kami kung paano po magagamot yung mga sakit na natama po sa kambing. Sa mga nagsisimula po, ang maipapayo ko po ay dapat po ay ang unahin po muna nila ay bumili muna po sila ng upgraded kumpara po sa full blood agad. Dahil po, kagaya nga po niyan, may mga natama pong sakit, pag hindi pa po nila alam gamutin at ang nagkasakit po yung full blood, medyo mapresyo po ang full blood kumpara po sa upgraded. Dahil po kung halimbawa po, ang magkakasakit po yung upgraded at mamamatay, di kumbaga po, mas maliit po yung puhunan niya doon kumpara po sa full blood. Dito po sa Angulo Farm, binabalak din po namin na mas mapadami pa po yung mga full blood na bower namin at mas mapaganda po yung quality ng mga kambing namin.